Ay, isa na po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan. At yan, ngayong araw po ito, inula po talaga natin yung pagkuha po ng permit. So may delivery kasi tayo, may magpipick up po ng ating mga alagang manok at kailangan natin ng permit. So papunta pa po ito Madamba, Lanao del Sur. So kailangan natin ito para sa daan ng ating mga kaibigan, o sa daanan nila. Bibili tayo ng para sa sisiw, sir, 150. Yan, bago natin papakawalan yan, siguraduhin po natin na wala na pong sakit. Magpapainom na naman po tayo nito isa-isa. Yan po katambayan, kakatapos na po kumain ng ating mga alaga. At pinaka the best po magbigay po ng gamot ay yung hapon, para sigurado ay pagkagabi ay ano talaga ma-absorb lahat ng ating manok yung gamot. Yan, para mo stoplet. So yan po yung ating mga sisiw. Kasi hindi pa rin yung ilaw. Bago tayo umuwi ngayon ay mag-iwan tayo ng maraming pagkain para hindi magutom. Dito ganito po papahinga yung iba. May mga bisita po tayo at si sir na ma'am bibili sa atin ng mga sisiw at saka breeders natin. Madamba, Lanao del Sur mga katambayan. At yung inuha natin na permit, binigay na po natin sa kanila. At yun, kukunin natin yung, huli natin yung mga tawag dito, yung mga malalaki. Salamat kay si sir Muslimin. Muslimin. Ayan si sir. Salamat sa kanya. Nakapunta pa po. Yung may lang oras na yung biyahe natin sir? Sa alas, pag ito namin diri alas 6. Alas 6, tumating yung mga 7 hours to 8 hours mga katambayan. Napakalayo pa po yung binahe ni sir. At yan, huli natin yung mga alaga doon. Mga katambayan, huli na po tayo. Ayan mga katambayan, may kukuha na po sa ating mga alagang sisiw. 200 heads. Ayan, bilihin natin. Ayan na po lahat katambayan. Mga sisiw, mga malalaki. Ayan, salamat kay sir. 200 na sisiw at saka 24 po na mga breeders. Galing pa pong Madamba, Lanao del Sur. Umulan na naman po katambayan. Ano na naman, hindi na naman po lumabas yung init natin, yung araw. At ito yung ating mga alaga. Ito na lang yung natira sa ating mga manok dito. Yung 24 po na mga manok natin dyan sa loob na nangingitlog ay kinuha na po kahapon. At ito na lang yung mga natira. At yung ating mga manok po dati na nakuha natin dun sa ating kaibigan na 240 per kilo. Yan. Unti-unti na lang pong gumagaling. Malapit yung iba, gumaling na. So kulang na lang po ito sa i-release. Sa ngayon po kasi alanganin mag-release ng mga bagong galing na manok kasi nga yung panahon natin pangit, maulan. Wag po natin i-release agad pag mga ganyan po yung nangyari o sitwasyon sa ating manukan. Kahit yung nandito, ito na lang po yung may sakit, pero yung iba dito gumaling na talaga. So hindi ko muna pinakawalan talaga kasi nga baka magka-komplikasyon pa ang ating mga alaga. Saka na lang natin papakawalan pag maganda na yung panahon. Yan po katambayan, naka 50,000 tayo kahapon sa ating transaksyon. Bali sa 20 po na inahin ay nabenta natin ng
24,000 kasi tag 1.2 per head tayo. At yung ating matandang 1.5 per head. So, ganun po, 30,000 plus 200 na sisiyo. Nagbigay na rin po tayo ng free yung mga naiwan doon talaga. Pinaubos natin lahat yung sisiyo. Sinama natin yung iba. Layo pa po ng binahe nila. At yun, nag-advise din po tayo ng mga konting kaalaman po kasi baguhan pala po sila. So, pag may bibili sa atin ng mga baguhan, dapat bigyan din po natin sila ng idea. Kung ano po yung mga tanong nila, yung mga dapat gawin nila, ay ibigay natin sa kanila para sa ganun ay hindi po sila manibago. Ganun pa naman kalaki yung kanilang sinimula na nasa 50,000 yung kapital. So sigurado po hindi po basta-basta. Pinaghandaan talaga. At yan po, kung tayo magsisimula, sugal po talaga. So wag pong mag-invest ng negosyo kung takot tayo na malugi. So sa atin naman po, kahit sa iyo, ikaw, kung gusto niyo pong mag-alaga, pwede tayo mag-upisa po sa 10 sisiw. At kung may alaman po tayo na malaman yung babae at lalaki, mas maganda. Pwede natin i-search po yan sa YouTube para malaman natin, pwede tayo makapili. Kahit 1,000 po na kapital, okay na po yan. Hindi po kailangan talaga na biglaan na maramihan. Basta yung atin lang, magsimula tayo sa maliit para sa ganun, alam po natin kung ano po yung mga dapat gawin natin balang araw pag dumami na yung ating sisiyo. O ako nga, 20 lang yung sinimula natin. Kung wala kang malaking budget, 1,000 pwede na po yan. Pwede ka na makapag-start po sa 1,000 muna kapital na pangbili ng sisiyo. Paramihin mo lang at alamin mo po yung mga diskarte, mga tutorial, manood kung ano po yung mga paraan sa pagbenta. So ganun po ang mga dapat gawin natin pag papasok po tayo sa negosyong manok. Ay delikado din po sa ganito na panahon. Kaya kung tayo po ay mag-aalaga, lalo na po ganun karami, wag po natin tipirin sila sa gamot, sa vitamins. Lalo na pag mga ganitong panahon kasi baka masayang lang po yung investment nyo po. Ganun kalaki, 50,000 na kapital. Sigurado ay dapat paghandaan nyo din po yung mga vitamins at saka antibacterial. Yun po yung ating i-partner pag tayo po yung magnegosyo. Mahirap na po magkasakit yung ating mga alaga, hindi po yan mapuproduce ng maganda na itlog, na quality na sisiw, at maaari pa pong magkahawa-hawa. Yan o, yung mga may sakit talaga natin dati, kinulong po talaga natin kasi ayaw po natin na mahawaan yung iba. Yung iba na-release na po natin, gaya po nyan, gumaling na. At ito, baka bukas kung sumikat yung araw, ay i-release na naman po natin. At baka mangangailangan na naman po tayo ng ating pagdagdag po dito ng mga breeders kasi wala na po tayo. Kung may ipon man tayong konti po sa ating pera at nagpaplano kayong magnegosyo, yan po ang ma-advise ko po, lalo na po sa talagang na konti lang talaga yung budget po natin. Palaguin po natin yung ating ating pera sa pamamagitan po ng pagnegosyo po ng manok. Mag-umpisa po sa maliit, paramihin, at yan, ibenta. Ganun po ako dati. Pila, magkano lang yung ating naging kapital? 2,000, 20 po na sisiyo, so 100 per head. Yan po yung ating kapital, hindi pa po kasama yung pagkain, yung kulungan na tayo din po yung gumawa, yung mga tira-tira po ng mga hindi na po ginagamit sa bahay, pwede natin po yan gamitin na pangkulungan po nila, yung mga kahoy. So yan yung mga panimula po natin kung wala tayong masyadong malaki yung budget natin, kumbaga. Sa totoo lang po, hindi rin po ako maasa na yayaman po dito sa pagmamanok. Akin lang po ay magkaroon ng extra na kita, o kumbaga magkaroon ng ipon para pagdating ng araw o mag-extend po ng ibang negosyo ay may tayo, may kapital po tayo na galing po kita sa manok. Kung karne ang pag-usapan, yung pangbenta natin, kung magbenta ng karne, hindi naman tayo malulugi. Kumbaga, ibibenta naman po talaga natin yan. Kung karne nga lang, hindi masyadong kalakihan. Pero kung wala na tayong choice, pwede natin gawin po yan. At kung ako naman natatanungin, kaya ko magtiis po sa maliit po na kita. Basta may kita lang po. Ako nga na dati na 40, 50 per kilo lang yung kita ko po sa ating mga native, ay ginagrab ko para kumita. Yung sa atin na po na heritage, mas malaki yung kita natin. So yan yung kagandahan. Basta magnegosyo ka ng manok po na maramihan, siguraduhin nyo po talaga na may marami kang budget. Kasi kung wala kang
budget na malaki, susuko ka po talaga dito sa pag-aalaga ng heritage. Marami na pong sumuko kasi nga nanginayang, kumbaga sumuko dahil hindi lang po nabintahan ng 2 buwan. Ako nga dati 3 buwan hindi tayo nabintahan pero hindi tayo sumuko. Wala pa tayong doon, wala pa tayong YouTube channel at saka Facebook page. Tinda lang tayo sa gilid ng daan. Ganun lang po mga diskarte po natin sa pag-aalaga ng manok, mga native. Pwede natin ihalo sa ating heritage chickens po yan. Pwedeng pagkakita sa ating manukan. Kaya ng pabo at saka pato, kung may malaki tayong area, mas maganda. First time ko rin po na kumita po ng 50,000 sa isang araw. Malaking pera na to, malaking tulong sa ating manukan. Pwede tayong bumili na pang dagdag breeders para meron pa tayong ma-provide sa ating mga kaibigan. So walang sukuan dito sa pagmamanok. Sa akin, hindi po ako sumuko. 10 years na po tayo yung magmamanok po at dito ako kumikita. Ayan, may pangdagdag savings sa ating pinaplanong negosyo din po. Yan na po yung mga ganapan ngayong araw mga katambayan at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon po na nagkaroon na naman po tayo ng blessings po. Sa mga nanonood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-subscribe, i-follow at i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Mars Rolf Mix TV, MX TV, Ronald Puertes. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!